mga flood control nakikita natin in 2023, 24, 25, ito ba parte ba ito ng isang malaking master plan or is this part of a roadmap? Based on your, wala pa kayo wala pa kayo that time, but based on your investigation, I'm sure tinignan nyo rin to, is this part of a study, a feasibility study, a plan? Kasi ang laki, no? For example, in 2023, just on programmed alone, 281 billion. On 2024, 350 billion. So, is this part of a larger flood control study? Yan po ang unang-una kong tinanong din, Mr. Chairman. At ang sagot ay hindi po. In fact, marami po sa mga nakita ko mismo at nakita din po ng ating Pangulo, wala nga ho kahit plano eh. So definitely it was not part of the ongoing master plan for the 18 river basins. It was not part of the Central Luzon Mitigation Plan. Wala po. Hindi po sila part ng mas malaki o pangmalawakang master plan. Kasi nung Mr. Chairman, natandaan ko, Secretary, nung mayor ako, merong tinatawag na Kamanava Flood Control Master Plan sa mga matatagal, no? And I remember that time it was JICA. JICA yon. And it was a continuous meeting. Nung mayor ako, continuous meeting yun. In fact, Japanese nga yung kausap namin at that time. And then, I remember also, correct me if I'm wrong sa mga matatagal na sa DPWH, kinancel to ni Secretary Singson because mas mura pag tayo gagawa, no? Which I agreed, no? Kasi sabi niya mahal pag JICA, tayo na lang gumawa noon. If my memory correct me is correct, DPWH na gumawa, local na gumawa kasi nakatipid tayo ng, I think ang proposal ng JICA is about, that time mga 12 to 15 billion, nagawa natin in 3 to 4 billion. Pero may plano, no? Baka I might be baka pasunay memory ko, but ang punto ko lang naman dito, may plano, no? Nakita ko yung plano, yung dike papuntang Malabon, all the way to Navotas, all the way to Ubando, may bomba sa Valenzuela. So may plano 'yon. Natatanda ko. Itong mga project na ito, meron bang mga plano ito? May mga ganyan ba? Wala po. Localize, localize. Wala po, Mr. Chairman. Oo. And then paano pinipili ngayon yung project? How do you, kung walang plano, paano sabihin na, okay, for this LGU, itong project ang piliin nyo. For this LGU, itong project na piliin nyo. How, is there a selection process sa projects? Ang sagot ko po sa inyo, hindi ko po alam kung paano nila pinili yung mga proyektong yan. Dahil nga po, unang-una, hindi naman po yan parte ng master plan. Hindi po yan parte ng, halimbawa po, yung mga flood control na ginawa sa Quezon City, yung pong isinumite ni Mayor Joy Belmonte sa ICI. And I think Director Aurora will confirm with you, hindi yung kasama dun sa master plan for NCR. Am I correct? So tama po, hindi din po kasama. Hindi din po ito dumaan sa Regional Development Council. Wala din po yan doon. No? Hindi ko alam kung merong ilan doon na nasa RDC plan. Pero I would think majority po, vast majority, hindi din po kasama sa RDC. So, localized na mga flood control, kaya sinabi sa amin, localization, very particular sa amin yun. Iniisip ko baka may mga ganun na localized, hindi siya river basin. By and large po, dito sa mga inimbestiga namin, Mr. Chairman, hindi po yun ang nakita namin. We could be wrong kasi hindi pa naman po namin nakikita lahat. Hindi po namin na iimbestigahan lahat ng mga napakaraming flood control dating back from even the past 5-10 years. No? Hindi pa po namin nakikita yan. Pero ito pong mga nakita namin, wala po. Kaya po kasi madalas kami magdala ng tulong sa Hagonoy, Paumbong, magkakatabi yan Bulacan, actually, Ubando, Bulacan, Hagonoy, magkakatabi yan. Wala ba silang master plan in that area? At least localized? Meron pong meron po nga yung yung Central Luzon, floodway master plan. Pero hindi po kasama yung mga ginawa sa Bulacan, sa First District, lalo na ng Bulacan. Pero Mr. Chairman, wag na po tayong lumayo. Yung pong flood control na katabi ng bahay ninyo sa Valenzuela, yung pong sa creek, nakalimutan ko lang anong pangalan ng creek na yun. Katabing-katabi po ng bahay ninyo na pinuntahan namin mismo ni Mayor Wes Gatchalian.
nagtataka po si Mayor West, bakit po nagtayo doon? At sinasabi niya, wala namang kasama, hindi naman kasama yun sa plano. No, pero itinayo po yun. So isa pong ehemplo yun. Yeah, kasi iko-connect ko ito dito sa unprogrammed funds, no, na binuksan ni Senator Joel kanina. Kasi I'll flash the slide 8. Nakita ko kasi yung 2023 ang program funds na pumunta sa DPWH is about 60 billion, of which 25 billion or 41% pumunta sa flood control or flood mitigation. In 2024, lumaki yung pumunta sa DPWH, almost double, 155. Tapos yung flood control lumaki rin na from 41% naging 55%. So, in other words, there's a conscious effort na palakihin yung flood control allocation eh. No, merong nag-isip na dapat palakihin natin 'yan. Kasi inisip ko baka may plano o baka mayroong target. And then if you go to in next slide, Carla, pag titignan natin yung program na flood control in 2023, it's 281. Pag dinagdag natin yung unprogram, lalabas 300 billion. Sa 2024, hamak na lumaki. Yung program is 350, tapos kumuha pa sa unprogram na 85, ang ating flood control almost kalahating trilyon. Ang tawag ko nga dito, ganid eh. Kasi may conscious effort palakihin yung flood control in 2024. No? So, ang isip ko, baka naman merong gustong tapusin na master plan, merong plano na malaki na gustong tapusin. Pero kung lumalabas wala, then request lang sila ng request na walang pupuntahan kasi walang target eh. And yung unprogram, ito yung kanina sinabi ni Senator Joel, ito yung mga controversies na lumalabas, no? Dito na rin yung mga substandard project, yung iba diyan mga ghost project. So ang tanong ko, Secretary, sino ang nagre-request nitong unprogrammed projects? Who among in the DPWH hierarchy is requesting this unprogram? Kasi merong conscious effort eh. Meron siyang plano eh. Pero lumalabas ngayon nga, sabi nyo, wala namang plano. No? Random yung pagbibigay ng project. At kung random yan, sino ang nagre-request? And then pangalawa, ano yung basis niya ng pagre-request? Kasi ang laki, tingnan mo, from 25 billion, naging 85 billion times 3 ang request sa unprogram. Unprogram, rini-request yan ha. Diba? Alam nyo naman yun, pupunta ka doon, magre-request ka. No? Iba pa yung pag-a-approve. Ito, request lang. So, sino yung nagre-request? Tinanong ko po ang ating mga undersecretary at klaro naman po ang rules. Ang nagre-request po nitong unprogram accounts, unprogram funds, is no less than the secretary of the department. So, lahat ito dadaan sa kanya? Kailangan po, ang secretary lang po, ang may authority at pwedeng mag-request ng unprogram accounts. So, kahit po ang sinabi kahit na yung mga project ay sabi nyo nga wala sa plano, patse-patse, random in nature, siya pa rin ang magre-request. Wala pong iba according to the undersecretaries. Under the rules for unprogrammed fund, it is only the secretary that can request. Ano naman ang kanyang basis? Anong prioritization niya? Mayroon bang basis siya lang ginawa? Mayroon bang at least some scientific basis? Ako po hindi ko masasagot, Mr. Chairman. No, hindi ko po masasagot. I cannot give a answer to something that I don't know anything about. No, meaning ang secretary lang po nung time na yon na nag-request niyan ang makakasagot niyan kung ano ang basis. That's fair enough, no? Wala kayo, pero nakita ko kasi dito sa laki ng hiningi sa unprogram, at yun na nga sinasabi ko nga sa inyo. In unprogram kasi may conscious effort to pa humingi eh. Unlike doon sa program, nandiyan na yan sa budget nyo, gastusin nyo na lang. Diba? Ang program, hihingiin nyo yan eh. Tama po. At hiningi niya from 25 billion to 85 billion. So may plano, hindi ko alam kung masamang plano o magandang plano. No? Pero dito na rin tayo nagkaroon ng problema dahil dito na lumabas yung mga substandard, dito na rin lumabas yung mga ghost project at narinig natin kanina Senator Joel, dyan na lumabas yung mga problema. At ang
ang kagandahan naman, this coming 2026, tinanggal na itong infrastructure saan program, no? Ang balita, ang nakita namin sa GAB na from 80 billion bumaba na yung unprogrammed funds to 45 billion at limited na ito to assistance to social programs, no? So tinanggal na. So even yung mga roads sa program, wala na rin 'yon, no? So ang punto ko lang naman I'm trying to make is kung walang plano, bakit nagre-request, no? Ang laki-laki na nga ng pondo, 350 billion na nasa program. Bakit pa nag-request ng additional 85 billion na wala namang plano, walang goal? Mr. Chairman, ako po, bihira po akong hindi sumagot sa tanong. Ipigitin ko po laging na makasagot. Pero in this case po, wala po talaga akong maibigay na sagot sa inyo kung bakit request. Yeah. Well, Mr. Chair, if I may lang regarding yes, go ahead. Napansin na pag-usapan na rin po ito sa Blue Ribbon Committee hearing, no. Napansin lang po namin ang unprogrammed appropriations ay tumaas, no, from 2021 yung GAA noon 176 billion. Panahon ng pandemya 'yon, maraming mga prioridad na binibili ang gobyerno. 2022 tumaas po 251 billion ang program. 2023 807 billion, 2024 731 billion, 2025 531 billion. Okay lang naman po ito kung gagamitin po sa tama, lalong-lalo na sweldo, health emergency allowances. Sa totoo lang yung mga nagki-claim ng kanilang HEA, batas naman po ito, health emergency allowances, pahirapan pa. Pero pag ito pong mga flood control, ang bilis pong tumataas, nare-release po yung kanilang pondo. Kaya po I am against unprogram dahil unprogram appropriations dahil naabuso po talaga sa ngayon. Okay lang kung gagamitin sweldo sa mga kababayan natin, mga nasa gobyerno. Ito pong tulong, social services, pero naabuso eh. Nagiging pork barrel na po itong unprogrammed appropriations. Sana po matigil na po ito. At I am one with the committee chair, Senator Win, na kung maaari nga lang po, tanggalin na talaga. Maging zero na po itong unprogrammed appropriations. Dahil hindi po ito basta-bastang nasisilip ng mga kababayan natin. Masyadong naabuso, malawak po yung kanyang naging broad po ang paggamit ng unprogrammed appropriations. Pataas ng pataas eh, every year. Buti na lang po ngayon, bantayan natin at bumaba at wag po gamitin sa infrastructure or sa flood controls. Salamat po, Senator Win. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman, if I may lang po, Senator, I'm just verifying it. But for 2026 po, I'm just verifying the information. But wala pong unprogrammed appropriations ang DPWH. No, meron ba sa foreign assistance? I think foreign assisted. Except assisted. po for foreign assisted. Ito po ay yung loan proceeds. But this is really just budget cover, Mr. Chairman. Kasi loan proceeds po ito. Ibig sabihin, ito po pondong to ay manggagaling sa ating mga nagpapautang sa atin, no? Para sa iba't ibang proyekto ng DPWH. Pero yung pong pinakita ninyong mga local na infrastructure for 2026, wala po yan sa DPWH. For the record lang po, Mr. Chairman. Sir, Go ahead, Senator Marglet. Secretary, yung tungkol dun sa program, ang sabi mo kanina, ang nagre-request lang ay yung secretary, sang-ayon sa feedback ng mga kasama mo. Siyang nag-request o pina-request sa kanya? Again po, hindi ko masasagot yan, Mr. Chairman. Kasi po, ganito ngayon po, 2026, pwede natin gawin pala na wala na yung program except yung mga foreign assisted projects. Kasi alam natin dyan, may feasibility study naman
nakasisiguro tayo dyan na talagang hindi talaga magkakaroon ng puwang yung mga kawatan dyan sapagkat mahigpit din naman ang pagpapatupad dyan. Ano? Pero ba't natin nagawa na nawala yung program 2026? Bakit hindi natin nagawa 25, 24, 23, and even prior years? Again, pasensya na po, pero hindi ko po talaga masasagot yan. Hindi ko po pwedeng, I cannot speculate as to why those funds were appropriated under a program appropriations in the years 21, 22, 23, 24, etc. Tama kasi Pero sinabi po ni ngayon, Chairman, wala naman kayong paggagamitin yan, wala kayong goal, wala kayong objectives, pero nire-request ng secretary, pero ako ang tingin ko, hindi siya mismong nag-request, merong nagpa-request sa kanya. yan po ay Tatango-tango si Yusek Adore, palagay ko masakit. importante po matanong po siguro natin ang former Salamat, secretary Mr. Chair. tungkol dyan.